Vietnam Part 1. Ang buhay OFW sa Saudi ay hindi madali. Alam ko yon mula sa simula. Ngunit ang pangarap na maiahon ang pamilya sa hirap ay sapat na upang kalimutan ang lahat ng pagod at lungkot. Ako si Maria, isang domestic helper. Sa loob ng maraming taon, inalagaan ko ang pamilya ng aking amo, si Abdullah. Mahirap at madalas nakakapagod. Ngunit alam kong ito ang aking tungkulin. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw, nagpasya akong magpahinga sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod ako at habang nakahiga ay napansin ko ang kakaibang pagkilos ni Abdullah. Nagsimula siyang magpakita ng kabaitan na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Nagulat ako, ngunit sa isang bahagi ng aking isipan, naging masaya ako sa pagkakataon na maramdaman ang kaunting kaginhawaan mula sa aking trabaho. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas madalas ang pag-uusap namin ni Abdullah. Nagsimula kaming magpalitan ng kwento ng buhay. Ang mga mata niya ay puno ng kirot at pag-unawa. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang aming mga damdamin ay naging mas malalim. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit ang aming relasyon ay umusbong sa isang bagay na hindi ko inaasahan, isang bagay na hindi ko pinangarap. Ngunit ang saya ay may kapalit. Isang umaga, habang abala sa mga gawain, nakaramdam ako ng kakaibang hilo. Hindi lang ito basta pagod. May kakaibang nararamdaman ang aking katawan. Sa kabila ng takot, nagpasya akong magpatingin sa doktor. Ang resulta ay isang bomba. Ako ay buntis. Ang mundo ko ay biglang gumuho. Paano ko haharapin ito? Paano ko sasabihin kay Abdullah? Paano ko ipapaliwanag sa pamilya ko sa Pilipinas? Sa bawat tanong ay tila walang kasagutan. Natatakot akong baka hindi ako tanggapin ng pamilya ko kapag nalaman nila ang katotohanan. Sa kabila ng lahat, nagpakita si Abdullah ng suporta. Sinabi niyang handa siyang tumulong sa akin, ngunit alam kong hindi ito madali. Ang aming sitwasyon ay puno ng komplikasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ang pagmamahal, ang takot, ang pag-aalala. Hanggang sa isang araw, nagpasya akong umuwi sa Pilipinas. Naisip kong kailangan kong harapin ang pamilya ko, ang katotohanan. Sa pagbabalik ko, umaasa akong may makakaramay sa akin, na may makakaintindi sa aking pagdurusa at sitwasyon. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Sa paglapag ng eroplano, bumalik ang lahat ng takot sa akin. Ano ang sasabihin ko sa pamilya ko? Paano ko ipapaliwanag ang aking sitwasyon at ang batang dala ko? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung paano ko haharapin ang mga panunumbat. Sa bahay, sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga mukha ng pamilya ko. Ang kanilang mga mata ay puno ng tanong, ng pag-aalala, ng pagdududa. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa kanilang mga nararamdaman. Ngayon, sa harap nila, alam kong kailangan kong harapin ang matinding pagbabago sa aking buhay. Ang bawat hakbang papalapit sa kanila ay tila isang hakbang palayo sa aking dating mundo. At sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng takot, nagdesisyon akong ilahad ang aking kwento. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na tinig ang pumigil sa akin. Isang tinig na magbabago sa lahat ng aking inaasahan. Pagkalapag ko sa Naya, dama ko ang bigat ng desisyon kong umuwi. Nasa likuran ko pa ang mga alaalang naganap sa Saudi. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay tila may tanong na hindi ko kayang sagutin. Ako si Lorna, isang babaeng OFW, na nabuntis sa amo kong si Khalid, isang bagay na hindi ko inasahan at hindi ko ginusto. Natatandaan ko pa ang gabi ng lahat ng ito'y nagsimula. Walang mali siya, walang intensyon. Isang gabi ng pamamaalam, isang gabing kailanman ay hindi ko na maibabalik sa dati. Pero sa kabila ng lahat ng sakit,
Pilit kong nilabanan ang pangungulila sa pamilya, sa mga magulang ko, sa mga kapatid, lalo na sa anak kong si Miguel. Pagdating ko sa bahay, agad kong naramdaman ang malamig na pagtanggap. Walang yakap, walang kungiti, tanging mga mata lang na puno ng panghuhusga. Alam kong hindi ito magiging madali, pero hindi ko inaasahan na ganito kasakit. Nakita ko ang nanay ko, si inay, na halos hindi makatingin sa akin. Ang tatay ko naman, isang mahigpit na yakap lang ang naibigay. Pero sa likod ng yakap na yon, may mga tanong, may mga hinanakit. Lorna, bakit nangyari ito? Tanong ni inay sa isang pagkakataong kaming dalawa lang ang nasa kusina. Nakayuko siya sa paghuhugas ng plato, hindi makatingin sa akin. Hindi ko rin alam, inay. Hindi ko ginusto. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Sagot ko, habang pilit kong pinipigil ang luha. Alam kong hindi ito ang sagot na gusto niyang marinig. Pero ito lang ang totoo. Ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan, lahat sila ay may tanong, may kwento. Parang ang buhay ko ay naging isang bukas na libro na lahat ay may karapatang basahin, husgahan. Pero sa kabila ng lahat, pilit kong pinaninindigan ang aking desisyon. Ang bata sa sinapupunan ko, siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Lumipas ang mga linggo at unti-unti akong nasanay sa mga tanong, sa mga bulong-bulungan. Pero isang araw, habang naglalakad ako, pauwi galing sa palengke, isang matandang manghuhula ang lumapit sa akin. Iha, may nakikita akong kakaiba sa'yo. May isang lihim na nakatago sa iyong puso na hindi mo pa nalalaman. Hindi ko siya pinansin noong una. Pero may kung anong puwersa ang nagbunsod sa akin para makinig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. May isang tao sa iyong nakaraan na babalik at magbibigay ng sagot sa lahat ng iyong tanong. Isang tao na magdadala ng liwanag sa madilim mong mundo. Sagot niya habang nakatitig sa akin ng mariin. Nabahala ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ito o hindi. Pero sa kabila ng lahat, may kung anong parte ng puso ko ang umasa. Sino kaya ang taong ito? Paano niya mababago ang buhay ko? Sa mga sumunod na araw, pilit kong binaliwala ang sinabi ng manghuhula. Bumalik ako sa pang-araw-araw kong gawain. Pag-aalaga kay Miguel, pagtulong kay inay sa bahay, at pag-iisip ng plano para sa kinabukasan. Pero bawat hakbang, bawat galaw, tila may aninong nakabuntot sa akin. Palaging may tanong sa likod ng isip ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe, nagsimula ang ulan. Ang patak nito ay tila musika sa aking pandinig, isang kalmadong awit na nagdadala ng katahimikan. Sa gitna ng ulan, may narinig akong tawag mula sa labas ng bakod. Lorna. Hindi ko agad naintindihan kung sino yon, pero nang lumabas ako, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkamangha. Isang pamilyar na mukha ang nakatayo sa harapan ko, basang-basa sa ulan. Si Khalid, ang amo kong iniwan sa Saudi, ang ama ng batang dinadala ko. Lorna, kailangan kitang kausapin. May mga bagay na kailangan mong malaman. Sabi niya, puno ng sinseridad sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, kung bakit siya narito. Pero sa kabila ng lahat ng pagkalito, alam kong ito na ang simula ng pagbabago. Ang tao na sinabi ng manghuhula, narito na sa harapan ko. Siya ang twist sa kwento ng buhay ko, ang sagot sa lahat ng tanong, ang simula ng bagong kabanata. Paano ko haharapin ang bagong yugto na ito? Paano ko tatanggapin ang kanyang pagdating? Sa kabila ng lahat ng sakit at pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong magpatawad, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. Sa harap ng lahat ng ito, isang bagay lang ang tiyak, ang buhay ko, ang kwento ko, ay hindi patapos. Ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi gaya ng inaasahan kong magiging masaya at puno ng yakap ng pamilya. Sa halip,
Para itong isang mabagal na martsa patungo sa isang hukay na nilalangisan ng mga bulong, mga tanong, at mga matang may hatol. Paglapag pa lang ng eroplano, ramdam ko na ang bigat ng mundo. Ang mga paa ko'y tila nag-aalangan sa bawat hakbang palabas ng terminal. Pilit kong isinasalpak ang nangiti sa labi, kahit alam kong ang ngiting iyon ay madali ring mabubura. Nanay, ang bungad ko nang makita ang aking ina sa labas ng paliparan. Ngunit sa halip na yakap, ang sumalubong sa akin ay isang malamig na tingin. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod niya o sa bigat ng kanyang nararamdaman, pero ramdam ko ang layo. Sa tabi niya, si ate na parang hindi rin alam kung paano ako kakausapin. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa sa lahat ng ingay sa paligid. Sa loob ng sasakyan, pilit kong tinatanong si nanay tungkol sa bahay, sa kapatid kong si Junjun, at sa mga nangyari habang wala ako. Ngunit ang mga sagot niya ay maikli. Halos parang ayaw niyang makipag-usap. Nang makarating kami sa bahay, hindi ko maialis ang pananabik na makita ang anak ko, si Angel. 4 na taon na siya ngayon, at ang huling alaala ko sa kanya ay ang kanyang masayang muka habang kumakaway sa akin nung umalis ako para magtrabaho sa Saudi. Ngunit ang pananabik kong iyon ay agad na napalitan ng sakit. Hindi lumabas si Angel para salubungin ako. Nasa kwarto siya at tila may iniiwasan. Sinubukan kong lapitan siya pero hindi siya tumugon. Sa halip yumakap siya kay ate na parang ako'y estranghero. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang malamig na pagtanggap ng pamilya ko o ang anak kong tila nawalan na ng koneksyon sa akin. Huwag mo siyang pilitin. Bata pa siya. Hindi kanya kilala, ang sabi ni ate. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ko na parang kutsilyong humihiwa sa laman. Hindi ba ako kilala ng anak ko? Ako na nagsakripisyo, iniwan ng lahat para sa kanilang kinabukasan? Paano niya ako makakalimutan? Ngunit alam kong hindi lang iyon ang dahilan ng distansya ng lahat sa akin. Alam kong may mas malalim pa. Ang lihim na tinago ko mula sa kanila ay parang isang anino na patuloy na sumusunod sa akin kahit anong gawin kong pagtakbo. Sa loob ng 1 linggo, ang bahay namin ay naging tahimik na battlefield. Si nanay hindi ako kinakausap ng diretsyo. Si ate, may mga pahaging na tanong, pero halatang nagdadalawang isip kung gusto niyang malaman ang sagot. Si Angel, patuloy na iniwasan ako. At si Junjun, mukhang walang ideya sa nangyayari. Pero ramdam ko ang tensyon sa paligid. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit ko sa kwarto, narinig ko ang usapan ni nina nanay at ate sa kusina. Hindi ko sinasadya, pero napakinggan ko ang kanilang mga boses na tila bulong ngunit puno ng galit. Hindi ko alam kung paano natin tatanggapin yan. Ang ginawa niya, kahihiyan sa pamilya natin. Ang sabi ni nanay, ang boses niya puno ng puot. Pero nay, hindi natin siya pwedeng itakwil. Anak ninyo siya, sagot ni ate. Pero halata ang pag-aalilangan sa kanyang tono. Kahit anak ko siya, hindi ko matatanggap ang ginawa niya. Nabuntis sa amo, ate. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang mga kapitbahay, ang pamilya ni Angel? Paano natin ipapaliwanag yon? Ang mga salita nila ay parang martilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko na kaya. Lumabas ako ng kwarto. Hindi na alintana ang mga luhang tumutulo sa pisngi ko. Nay ate, kung may sasabihin kayo, sabihin niyo sa harap ko. Hindi ko na kayang marinig ang mga bulong niyo. Pareho silang nagulat sa paglabas ko, pero hindi sila nagsalita agad. Ang katahimikan ay parang isang napakalaking agwat sa pagitan namin. Ako na lang ang bumasag nito. Oo, totoo. Nabuntis ako sa amo. Pero hindi ko ginusto ito. Hindi ko hiniling ang mga nangyari. Sinubukan ko ang lahat para bumalik sa inyo nang walang bahid ng kahihiyan. Pero ito ang naging kapalit ng mga sakripisyo ko.
Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa inyo. Pero sana man lang, intindihin niyo ako. Anak niyo ako, hindi ba? Ang pag-amin kong iyon ay parang kulog na tumama sa loob ng bahay namin. Si nanay, hindi pa rin nagsalita. Si ate, yumuko at mukhang nag-iisip. Ang buong paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng paghinga naming tatlo. Sa huli, si nanay ang unang nagsalita. Pero ang sinabi niya ay hindi ko inaasahan. Kung gusto mong manatili dito, maghanap ka ng paraan para ayusin ang gulo mo. Pero huwag mong asahan na susuportahan kita. Hindi ko magagawang tanggapin ang kahihiyan mo. Ang sakit ng mga salitang iyon ay hindi maipaliwanag. Parang tinanggalan ako ng tahanan, ng pamilya, ng lahat ng pinaghirapan ko. Lumabas ako ng bahay, hindi alam kung saan pupunta. Ang mundo ay tila nagkulong sa akin at hindi ko alam kung paano ako makakawala. Habang naglalakad ako sa kalsada, nangungulila sa lahat ng bagay, may tumigil na sasakyan sa harap ko. Binuksan ng driver ang bintana at sa aking pagkagulat, ang mukha ng lalaki ang bumungad. Ang amo ko sa Saudi, ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Hindi kita iniwan at hindi kita iiwan. Sumama ka sa akin, ang sabi niya. Ang boses niya malamig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa isang iglap, ang lahat ng kinatatakutan ko ay nagbago. At ngayon, ang kinabukasan ko ay nakasalalay sa desisyon kong sumama o manatili. Sa paglipas ng mga araw, natutunan kong tanggapin ang bagong hamon na dala ng aking sitwasyon. Hindi na ako ang dating Rosalinda na puno ng pangarap at pag-asa. Ako na ngayon ay isang ina na may dalang lihim na pwedeng makasira sa aking kinabukasan. Ang mga tao sa aming lugar ay tila may radar pagdating sa mga tsismis. Hindi ko maalis sa isip ang takot na isang araw ang buong barangay ay mag-uusap tungkol sa aking kalagayan. Isang babaeng OFW na nabuntis sa amo. Lumipas ang mga linggo na puno ng kaba. Ang pamilya ko ay nagsimula ng magtanong kung bakit hindi ako makahanap ng trabaho. Sinubukan kong magpaliwanag na hindi madali ang sitwasyon ng mga OFW na umuuwi, lalo na sa tulad kong walang sapat na ipon. Ngunit ang tunay na dahilan ay ang takot na baka malaman ng lahat ang katotohanan. Isang araw, nagkaroon ng pagtitipon sa barangay hall. Gusto kong pumunta, hindi lang para makisalamuha, kundi para makakuha ng kahit kaunting impormasyon sa mga posibleng trabaho. Ngunit ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba. Sa kabila ng takot, nagpasya akong harapin ito. Naisip ko, hindi ko maitatago ang aking kalagayan magpakailanman. Kailangan kong ipakita sa kanila na may halaga pa rin ako, na hindi dapat husgahan ang pagkatao ko dahil sa isang pagkakamali. Sa pagtitipon, ramdam ko ang mga mata ng mga tao na tila may tanong at pag-aalinlangan. Nagpakita ako ng ngiti at nagdesisyong makipag-usap sa ilang mga kakilala. Nagulat ako nang makita si Aling Marites, ang kilalang tsismosa sa barangay. Hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib habang lumalapit siya sa akin. Rosalinda, kamusta ka na? Tanong ni Aling Marites na may halong kuryosidad sa kanyang mga mata. Ayos lang, Aling Marites. Medyo mahirap lang maghanap ng trabaho ngayon. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Narinig ko nga na bumalik ka na mula sa Saudi. May balita ba tungkol sa amo mo? Tanong niya, tila may ibang nais iparating. Ngumiti ako, ngunit sa loob-loob ko ay nag-aalala sa magiging susunod na tanong. Wala naman, Aling Marites. Basta, gusto ko lang sana makahanap agad ng trabaho para makatulong sa pamilya. Ngunit hindi pa man natatapos ang usapan namin, may isang babaeng lumapit sa amin. Si Luisa, ang aking matalik na kaibigan noong high school. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang anyo, palangiti, ngunit may halong seryoso. Rosalinda,
Kamusta ka na? Bati ni Luisa, sabay yakap sa akin. Nagulat ako sa kanyang presensya. Matagal na kaming hindi nagkikita at hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Luisa, mabuti naman. Medyo nag-a-adjust pa rin. Nag-usap kami ng matagal at kahit paano ay nakaramdam ako ng kaluwagan. Hindi ko naisip na ang isang kaibigan mula sa nakaraan ang magiging sandigan ko sa panahon ng pangangailangan. Ipinakilala niya ako sa ilang mga kaibigan niya na may koneksyon sa iba't ibang opisina sa bayan. Sa gitna ng aming masayang usapan, biglang sumingit si Aling Marites. Luisa, alam mo ba ang totoong kwento ni Rosalinda sa abroad? Napahinto kami sa pagtawa. Ramdam ko ang bigat ng tanong niya at alam kong ito na ang simula ng pagkalat ng tunay kong kalagayan. Sinalubong ko ang tingin ni Luisa. Umaasa na hindi siya kagaya ng iba na huhusgahan ako. Anong ibig mong sabihin, Aling Marites? Tanong ni Luisa, na tila handang ipagtanggol ako. Ngunit bago pa makasagot si Aling Marites, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dumating ang isang lalaki na pamilyar ang anyo. Hindi ko agad makilala, ngunit sa kanyang paglapit, biglang bumalik ang alaala. Si Khalid, ang kapatid ng amo ko sa Saudi. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa Pilipinas, ngunit isa lang ang naisip ko. Dala niya ang lihim na matagal kong inilihim. Rosalinda, we need to talk, sabi niya, sa halong Ingles at Filipino, na tila may seryosong bagay na nais iparating. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Gusto kong tumakbo. Ngunit ang mga paa ko ay tila nakabaon sa lupa. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nasa amin. Nararamdaman ko ang kanilang kuryosidad, ang kanilang paghuhusga. Ang pagkakakita namin ni Khalid ay isa sa mga hindi ko inaasahan. Ang mga tanong sa isip ko ay tila naguunahan. Ano ang gusto niyang sabihin? Alam ba niya ang tungkol sa anak ko? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang bagong hamon na ito? Sa mga oras na iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang pag-asa na. Sa kabila ng lahat ng ito, may liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim na daan. Ngunit paano ko yon mararating? Iyon ang tanong na patuloy na gumugulo sa akin habang unti-unti akong lumalapit kay Khalid. Handang harapin ang bagong kabanata ng aking buhay. Sa wakas, nakatapak ako sa lupa ng Pilipinas. Pagod ang aking katawan, ngunit mas pagod ang puso ko. Pagkalabas ko sa paliparan, ramdam ko ang bigat ng mga mata ng mga taong nagmamasid. Alam ko, wala silang alam sa kwento ko, pero para bang binabasa nila ang bawat sugat na dala ko. Isang maleta at isang batang nasa aking bisig ang siyang kasama ko sa pag-uwi. Ang anak ko, ang bunga ng kasalanan, ang bunga ng kahinaan. Bago pa ako lumipad pa uwi, ilang beses kong sinubukan kontakin ang pamilya ko. Ang nanay ko, hindi sumasagot sa mga tawag. Ang ate ko, mabibilis na mensahe lang ang sagot. Bahala ka na. Ang tatay ko, patay na nung bata pa ako. Alam kong sa simula pa lang, hindi maganda ang magiging pagtanggap nila. Pero umaasa pa rin ako. Umaasa ako na maawa sila sa akin, lalo na't dala ko ang isang sanggol na walang kasalanan sa mundo. Pagdating ko sa terminal ng bus, papunta sa aming probinsya, nagdasal ako ng taimtim. Diyos ko, kahit galit sila sa akin, sana wag nila akong itaboy. Wala akong ibang pupuntahan. Wala akong ibang malalapitan. Ang biyahe pa uwi ay tila isang pelikula na bumabalik ang bawat eksena ng aking pagkakamali. Ang Saudi ay naging saksi sa lahat ng aking pinagdaanan. Ang pagiging isang domestic helper ay hindi madali. Ang init, ang lungkot, ang hirap ng trabaho. Ngunit ang pinakamalaking sugat sa puso ko ay ang pagkasira ng tiwala ko sa sarili. Ilang buwan matapos akong magtrabaho sa bahay ng amo kong si Farid, nagsimula ang kakaibang atensyon. Sa una,
Akala ko'y respeto lang. Binibigyan niya ako ng oras upang makapagpahinga. Binibigyan ng tamang pagkain at hindi ako sinisigawan. Hindi tulad ng ibang amo na kinukuwento ng mga kapwa OFW ko. Pero sa bawat araw, lumalapit siya ng lumalapit. Ang mga ngiti niya ay nag-iba, ang mga mata niya ay tila may sinasabi. Hanggang sa isang gabi, nang magising ako sa tunog ng pintuan ng kwarto ko. Si Farid. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nangyari pagkatapos noon. Ang pagtanggi ko'y hindi sapat para pigilan siya. Ang mga luha ko'y hindi niya pinansin. Tila wala akong boses. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman kong buntis ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundo. Ang Saudi ay hindi lugar para sa ganitong sitwasyon. Ang babaeng tulad ko, isang dayuhan, nagdadalang tao sa amo. Walang puwang ang ganitong kwento roon. Ang sumunod na mga buwan ay puno ng takot. Pinalayas ako ng pamilya ni Farid. Sinabi nilang wala akong karapatang magdala ng kahihiyan sa kanilang pangalan. Ang anak ko, sa mata nila, ay isang pagkakamali. Kaya't nagdesisyon akong umuwi, kahit alam kong ang pag-uwi ay maaaring mas masakit kaysa sa mga pinagdaanan ko sa Saudi. Pagdating ko sa bahay namin, napansin kong sarado ang pintuan. Walang tao sa bakuran. Ang puno ng mangga sa harapan, na dati puno ng bunga, ay tila nalanta na rin. Itinulak ko ang pintuan, ngunit nakalak ito. Kumakatok ako, paulit-ulit. Nanay, ate, ako na ito, si Alona. Tulungan niyo ako. Walang sagot. Nagtanong ako sa kapitbahay. Sinabi nilang lumipat na raw ang nanay ko at ate ko sa ibang lugar, sa Maynila. Hindi raw nila sinabi kung kailan sila babalik. Ang bahay namin, iniwan na lang daw para sa kung sino mang may gusto. Para akong sinampal ng realidad. Wala akong tahanan, wala akong pamilya. Nang gumabi na, umupo ako sa gilid ng kalsada, hawak ang aking anak na mahimbing na natutulog. Ang mga luha ko'y walang tigil na umaagos. Ngunit wala akong magawa. Sa isip ko, ito na ba ang buhay ko? Ganito na lang ba ako habang buhay? Maya-maya, may lumapit na matandang babae. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Nagdala siya ng tinapay at tubig. Binigay niya ito sa akin nang walang isang salita. Salamat po, sabi ko. Nanginginig ang boses. Ngunit bago siya umalis, bumulong siya sa akin. Hindi ito ang dulo ng kwento mo. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Hanapin mo yon. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Sino siya? Bakit niya alam ang nararamdaman ko? Ngunit bago ko pa siya matanong, biglang may dumating na pulis. Lumapit sila sa akin at ang isa sa kanila ay nagtanong, "Ikaw ba si Alona Perez?" Tumango ako, nagtataka. "May nag-report sa amin na ikaw daw ay may kasong isinampa sa Saudi. Kailangan mong sumama sa amin." Nanlaki ang mga mata ko. Kasong isinampa? Sino ang nagsampa? Ang pamilya ni Farid. At bakit ngayon pa? Sa mismong gabi na parang wala ng pag-asa ang buhay ko? Habang sumasama ako sa mga pulis, isang tanong ang gumugulo sa isip ko. Ang lahat ba ng ito ay parusa o simula ng redemption na matagal ko nang hinahanap? Sa pagbabalik tanaw ko sa mga araw na wala akong ibang magawa, kundi ang tumitig sa kisame ng maliit na kwarto ko sa Saudi, hindi ko maialis ang nararamdaman kong pangungulila. Ang mga araw na iyon ay tila walang katapusang siklo ng trabaho, pagod, at tahimik na pag-aasam. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagkaroon ako ng isang piraso ng kaligayahan na hindi ko inaasahan. Si Amir, ang amo kong naging katuwang sa mga sandaling iyon, ay nagbigay sa akin ng atensyon at pag-unawa na hindi ko natagpuan sa iba. Nagsimula ang lahat sa simpleng pag-aalala niya sa akin. Nakita niya ang pagkabahala ko
sa tuwing natatanggap ko ang mga balita mula sa Pilipinas. Naiwan kong mag-isa ang pamilya ko, mga magulang kong may edad na, at kapatid kong may sakit. Sa mga panahong iyon, si Amir ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Siya ang naging takbuhan ko, ang naging tagapakinig ng lahat ng hinanakit ko. Hindi ko inasahan ang magiging bunga ng aming samahan. Sa isang bansang mahigpit ang batas at tradisyon, alam kong hindi ito tama. Ngunit sa isang bahagi ng puso ko, mayroong kislap ng pag-asa na baka sakaling ang pagmamahala namin ay makakahanap ng daan para maging tama. Sinikap kong iwasan ang damdamin ko, ngunit sa bawat pagdaan ng araw, lalong lumalalim ang koneksyon namin. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman kong nagdadalang tao ako. Isang dagok at kaligayahan ang dumapo sa akin. Alam kong hindi ito katanggap-tanggap sa lipunan, lalo na sa lugar na kinaroroonan ko. Ngunit sa kabila ng takot, nagkaroon ako ng pag-asang baka sakaling si Amir ay magiging kasangga ko sa laban na ito. Sa una, hindi ko siya ipinaalam. Sinikap kong itago ang kalagayan ko. Umaasang ang sitwasyon ay magbabago o kaya'y makakahanap ako ng tamang pagkakataon upang sabihin sa kanya. Subalit sa paglipas ng mga buwan, lumalaki ang aking sinapupunan at hindi ko na maitago ang katotohanan. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa hardin, nagpasya akong ipagtapat ang lahat. Amir, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bungad ko, nanginginig ang boses. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagtatanong. Ano yon, Layla? Humugot ako ng malalim na hininga bago ko ibinulalas ang katotohanan. Ako'y nagdadalang tao. Ikaw ang ama. Taglit siyang natigilan at nakita ko sa kanyang mga mata ang halo-halong damdamin, gulat, takot, at hindi maipaliwanag na galak. Ngunit sa kabila ng lahat, isinagot niya sa akin ang mga salitang hindi ko inaasahan. Layla, hindi ko inakala. Pero handa akong panindigan ito. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng pag-asa. Akala ko ay magbabago ang lahat, na ang aming ipinagbabawal na relasyon ay magiging simula ng mas maganda at maayos na buhay. Pero hindi ko naisip ang magiging komplikasyon nito sa aming sitwasyon. Nang dumating ang araw na kailangan ko nang umuwi sa Pilipinas, iniwan ko sa likod ang lahat ng alaala at pangarap na sana'y maayos na ang buhay namin ni Amir. Wala akong ibang dala, kundi ang pag-asang makakahanap ako ng pagtanggap mula sa aking pamilya. Ngunit ang inaasam kong mainit na pagtanggap ay nauwi sa malamig na pagtanggi. Sa unang hakbang ko pa lang sa pintuan ng bahay namin, ramdam ko agad ang bigat ng panghuhusga. Ang mga mata ng aking mga magulang ay puno ng pagkadismaya at ang mga kapatid ko'y tila hindi ako kilala. Ang inaasam kong yakap at pag-unawa ay hindi ko natamo. Sa halip natanggap ko ang mga salitang nagbaon sa akin sa lalim ng pangungutya. Anong ginawa mo, Layla? Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ng aking ina, ang tinig niya'y puno ng poot. Paano mo nagawa ito sa amin? Dagdag ng aking ama, ang kanyang mga matay puno ng hinanakit. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-iisa. Walang puwang para sa akin sa bahay na iyon. Ang tanging sigaw ng puso ko ay ang pag-asang sanay makahanap ako ng kaligtasan at pagtanggap kahit sa ibang lugar. Ngunit paano ko sisimulan muli ang buhay ko kung wala akong katuwang? Habang nakaupo ako sa malamig na sahig ng aking kwarto, bigla kong narinig ang pagring ng aking telepono. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sa pag-aakalang isa itong scam, nagdalawang isip akong sagutin. Ngunit sa huli, pinindot ko ang sagot. Hello, Layla? Isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Nanindig ang mga balahibo ko. Si Amir. Paano niya nakuha ang numero ko? At bakit siya tumatawag sa oras na ito?
Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nagbigay ito sa akin ng kaunting pag-asa. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong mayroong malaking pagbabago na darating. Ano kaya ang balak niya? Sa sandaling iyon, alam kong isang malaking desisyon ang kailangan kong gawin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natanggap ang katotohanan na mag-isa kong haharapin ang mga susunod na kabanata ng aking buhay. Ang sakit ng pagtanggi ng pamilya ay tila isang sugat na hindi na maghilom. Ngunit kailangan kong bumangon para sa aking anak. Hindi ko siya pababayaan. Sa bawat hakbang, pinipilit kong itayo ang sarili kong lakas at patuloy na mangarap para sa aming kinabukasan. Isang umaga, habang nagpapahinga sa paborito kong upuan sa balkonahe, natanaw ko ang makulay na mga parol na nagsisimulang isabit ng mga kapitbahay. Malapit na ang Pasko, ngunit sa halip na saya, isang malalim na lungkot ang bumabalot sa akin. Iniisip ko kung paano ko maibibigay kay Amir ang masayang kapaskuhan na nararapat sa kanya, kahit na sa kabila ng aming sitwasyon. Hindi ko na rin maiwasan na magbalik tanaw sa mga panahong nasa Saudi ako. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, may mga sandaling natuto akong magpatawad sa aking sarili. Oo, nagkamali ako. Oo, may mga desisyon akong sinisisi ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong ang pagmamahal sa sarili ang unang hakbang sa pagbangon. Sa mga huling buwan ng aking pagbubuntis, natuklasan ko ang isang maliit na komunidad ng mga Pilipino sa Riyadh na naging sandigan ko. Isang gabi, habang nagkikita-kita kami sa isang maliit na apartment, ibinunyag sa akin ni Maria, isang matagal ng OFW, ang kanyang sikreto. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit niya ibinabahagi sa akin ang kanyang kwento. Ngunit unti-unti kong naintindihan ang kanyang intensyon. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating magpatawad upang makalaya. Wika niya habang hawak-hawak ang aking kamay. Nagpatuloy ang aming kwentuhan at sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang init ng pagkakaibigan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa kabila ng kanyang sariling pagsubok, natuto siyang magpatawad sa kanyang sarili at sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang kwento ang naging inspirasyon ko upang muling bumangon at harapin ang bagong yugto ng aking buhay. Sa Pilipinas, sa kabila ng mga panghuhusga at pagtanggi, sinubukan kong bumuo ng bagong simula. Pinasok ko ang maliit na negosyo ng paglalako ng kakanin sa aming barangay. Sa una, hindi madali ang lahat. Maraming beses akong bumagsak, ngunit sa tuwing titingnan ko si Amir, nagiging mas matatag ang aking loob. Siya ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Habang abala ako sa paggawa ng kakanin isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, isang boses ang umalingaw-ngaw na pamilyar. Fatima, kailangan natin mag-usap, sabi ng boses. Bigla akong natigilan. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Si Ahmed, ang aking amo sa Saudi, ang nasa kabilang linya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Matagal ko nang iniwasan ang lahat ng koneksyon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang makinig. Alam kong maraming taon na ang nakalipas. Ngunit nais kong malaman mo na hindi ko kinalimutan ang lahat ng nangyari. Patuloy niya. Sa pagunlad ng aming pag-uusap, unti-unti niyang ipinaliwanag ang kanyang mga pagsisikap na hanapin kami ni Amir. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi at pagnanais na maituwid ang mga pagkakamali. Handa siyang tumulong sa amin, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong nais magbigay ng hustisya sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang intensyon, hindi ko maiwasan ang pagdududa. Sa loob ng maraming taon, natutunan kong umasa sa aking sarili at sa simpleng buhay
na mayroon kami ni Amir. Ang kanyang pagdating ay tila isang unos na muling magugulo sa tahimik kong mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasan na magtanong sa aking sarili, ito na ba ang pagkakataon para sa tunay na pagbabago? Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, may bahagi sa akin na nais makilala ang tunay na pagkatao ni Ahmed. Ngunit sa kabilang banda, paano kung ang lahat ng ito ay isang panibagong pagsubok lamang na haharapin namin ni Amir? Sa gitna ng mga tanong na bumabagabag sa aking isipan, biglang nagising si Amir mula sa kanyang pagkakatulog. Sa kanyang ngiti, natagpuan ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Kahit na anong mangyari, alam kong kami magiging maayos. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nagtatago ang isang tanong. Ito na ba ang simula ng bagong kabanata na matagal naming inaasam? Bilang isang domestic helper sa Saudi, ang buhay ko ay umiikot sa pag-aalaga ng bahay ng aking amo, si Mr. Hassan. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging sentro ng mundo ko. Ngunit hindi ko akalaing darating ang araw na ang relasyon namin ay magdadala sa akin sa isang sitwasyong hindi ko inaasahan. Ang mga araw ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging taon. Maraming beses na akong nakatanggap ng mga liham mula sa aking pamilya sa Pilipinas. Palaging nagtatanong kung kailan ako uuwi. Ang sagot ko ay palaging hindi pa. Dahil sa aking mga pangarap na makapag-ipon para sa kinabukasan ng aking mga anak. Isang umaga, habang ako'y nagwawalis sa hardin, naramdaman kong may kakaibang pagbabago sa aking katawan. Madalas akong mahilo at ang aking sikmura ay parang laging may maligalig. Hindi nagtagal at nalaman ko ang aking kalagayan. Ako ay nagdadalang tao. Ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko ay walang iba, kundi si Mr. Hassan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Marahil ay dala ng matinding pagkalito at pangungulila sa aking pamilya. Bumigay ang aking damdamin at nagpatangay sa sitwasyong hindi ko sinasadya. Ang takot at pagkalito ay nagdulot sa akin ng matinding pag-aalala. Paano ko haharapin ang sitwasyon? Paano ko sasabihin kay Mr. Hassan? Paano ko ipapaliwanag sa aking pamilya? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nag-aalala sa maaaring mangyari. Isang gabi, nag-ipon ako ng lakas ng loob na kausapin si Mr. Hassan. Sa aming pag-uusap, nakita ko ang kanyang pagkabigla. Naging tahimik siya habang iniisip ang magiging hakbang. Hindi ko siya masisi. Ang aming sitwasyon ay hindi pangkaraniwan. Sa aking pag-alis, sinabi niya sa akin na kailangan naming mag-usap muli sa susunod na araw. Hindi ko alam kung ano ang magiging kasunod. Sa aking pag-iisa, sinubukan kong umisip ng plano. Ngunit sa bawat hakbang na naiisip ko, tila mas lalo lang akong nalulugmok sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan nag-usap kami ni Mr. Hassan. Inamin niya na hindi niya inaakalang magiging ganito ang sitwasyon, ngunit handa siyang suportahan ang aking desisyon. Sinabi niya na handa siyang tulungan ako, kahit pa ang ibig sabihin nito ay kailangan kong umuwi sa Pilipinas. Sa aking pag-uwi, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng aking pamilya. Sa paglapag ng eroplano, ang damdamin ko ay parang alon na patuloy na bumabayo sa aking isipan. Laking gulat ko nang malaman kong hindi ako tinanggap ng aking pamilya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkadismaya at galit. Ang mga salitang binitiwan nila ay tila mga kutsilyong tumatagos sa aking puso. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tahanang inaasahan kong magiging kanlungan ko ay biglang nagmistulang banyaga. Sa aking pag-iisa, natutunan kong maging matatag. Sa kabila ng pamilya kong tumalikod sa akin, natagpuan ko ang mga bagong kaibigan na handang umalalay sa akin. Ang kanilang mga kwento ay puno ng pag-asa
at lakas ng loob. Isa sa kanila ay si Lila, isang dating OFW na tulad ko. Siya ay naging gabay ko. Nagbigay ng lakas ng loob na harapin ang bagong yugto ng aking buhay. Sa isang iglap, nabalitaan ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Si Mr. Hassan ay biglang nagpakita sa Pilipinas. Ang kanyang pagdating ay puno ng mga katanungan at sa kanyang mga mata ay may isang lihim na hindi ko maipaliwanag. Sinabi niya na may mahalaga siyang sasabihin sa akin. Ang mga salitang binitiwan niya ay nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Nalaman kong may plano siyang ilapit kami sa isang taong makakatulong sa amin. Isang taong malapit sa aming sitwasyon. Ngunit bago pa man namin pag-usapan ng detalye, may isang pangyayari ang naganap na nagbigay ng matinding pagbabago sa aming sitwasyon. Habang kami ay nag-uusap sa isang tahimik na lugar, biglang dumating ang isang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may isang bagay sa kanyang presensya na nagbigay ng kilabot sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang mga sinabi ay nagbigay ng bagong tanong sa aking isipan. Siya ay nagpakilala bilang asawa ni Mr. Hassan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagdududa at hinanakit. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ang kanyang pagdating ay nagbigay ng bagong hamon sa aking buhay. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magpatuloy. Sa likod ng bawat pagsubok, may liwanag na naghihintay. Ngunit paano ko haharapin ang bagong balakid na ito? Sa bawat tanong, ang sagot ay tila nagtatago sa dilim. Pagkarating ko sa bahay ng aking mga magulang, hindi ko maiwasang kilabutan sa lamig ng pagtanggap nila sa akin. Para bang isang estranghero akong bumalik sa lugar na dati kong tinatawag na tahanan. Sa bawat yapak ng aking mga paa, sa kahoy na sahig, dama ko ang bigat ng kanilang mga tanong at panghuhusga na parang mga sibat na tumatama sa aking puso. Maria, bakit? Ang unang salubong sa akin ng aking ina. Hindi ko alam kung galit o pagkabigo ang nangingibabaw sa kanyang tinig. Hindi ko magawang salubungin ang kanyang tingin, kaya't ibinaba ko na lamang ang aking mga mata sa sahig. Inay, hindi ko rin po ginusto ang nangyari. Ang tanging nasabi ko habang pinipilit kong ikubli ang nangingilid kong mga luha. Ang aking ama naman, na dati puno ng pag-aalaga at pag-unawa, ay tila naging isang estranghero na rin. Maria, alam mo ba ang kahihiyan na dinala mo sa ating pamilya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagdaramdam. Hindi mo ba naisip ang iyong mga kapatid? Ang pamilya mo? Paano na tayo ngayon? Hindi ko malaman ang isasagot. Sa harap ng aking pamilya, ramdam ko ang bigat ng kanilang mga paghusga, ang mga tingin na tila nagsasabing, ako'y isang pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahaging hindi ko pa rin magawang ipaliwanag. Hindi ko pa rin maipahayag ang buong katotohanan, ang katotohanang bumabagabag sa aking isipan mula nang mangyari ang lahat ng ito. Nang ako'y nasa Saudi, wala akong ibang hangad, kundi ang makatulong sa aking pamilya. Ang maging isang domestic helper ay hindi biro. Naranasan ko ang pagod at hirap. Pero pinanghawakan ko ang pangarap na maging maayos ang buhay ng aking pamilya. Ngunit nang makilala ko si Ahmad, ang aking amo, nagbago ang lahat. Hindi ko inaasahang mahulog ako sa kanya, lalo na't siya'y may sariling pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nagkaroon kami ng lihim na ugnayan. Ang mga araw na magkasama kami ay tila isang panaginip. Sa kabila ng takot at kaba, naramdaman ko ang pag-aaruga at pagmamahal na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Alam kong mali, ngunit hindi ko napigilan ang aking damdamin. At nang malaman kong ako'y nagdadalang tao, doon ko napagtanto ang bigat ng aking mga desisyon. Pagbalik sa Pilipinas, baon ko ang takot at pangamba
kung paano ko haharapin ang aking pamilya. Hindi ko inaasahang magiging ganito kahirap. Ang kanilang pag-aalala ay napalitan ng galit at pagkadismaya. At sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang takot na baka hindi ko magawang ipagtanggol ang aking sarili sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag, ang lihim na hindi ko pa rin magawang sabihin. Hindi ko maalala ang lahat ng sandaling kasama ko si Ahmad. Parang may mga bahagi ng aking alaala na nawawala. Ang tanging natatandaan ko ay ang malamig na haplos ng mga kamay at ang mga salitang binitawan niya bago ang lahat ng ito'y nangyari. Nang bumalik ako sa aking kwarto sa bahay, naupo ako sa kama at tahimik na umiyak. Inisip ko ang aking anak, ang inosenteng sanggol na wala namang kasalanan sa lahat ng ito. Pakabila ng lahat ng panghuhusga at galit ng aking pamilya, alam kong kailangan kong ipaglaban ang aking anak. Ngunit paano ko sisimulan ito kung hindi ko pa rin maipaliwanag ang lahat ng nangyari? Habang nagmumuni-muni, biglang may kumatok sa pinto. Ang aking bunsong kapatid na si Ana ang naroon, dala ang isang sobre. "Ate, may dumating na sulat para sa'yo," sabi niya sabay, abot sa akin ng sobre. Nagulat ako dahil wala akong inaasahang sulat mula kaninuman. Pagbukas ko ng sobre, isang liham ang bumungad sa akin. Mula ito sa isang abogadong hindi ko kilala, ngunit ang nilalaman ng liham ang siyang nagpabago sa aking mundo. Ang liham ay mula kay Ahmad at sinasabing siya ay nagplano na palihim na pumunta sa Pilipinas upang makipagkita sa akin at sa aming anak. Ngunit ang nakakagulat, ang liham ay may petsang halos 1 buwan na ang nakalipas. Nagtataka ako kung bakit ngayon lang dumating ang sulat. At sa halip na linaw, mas lalo akong nabalot ng misteryo. Ano ang nangyari kay Ahmad? Bakit hindi siya dumating? At bakit tila may mga bahagi ng aking alaala na hindi ko maalala? Sa gitna ng kalituhan, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ano ang tunay na nangyari sa Saudi? Hindi ko alam kung bakit tila bumagal ang oras nang bumaba ako mula sa bus. Ang bawat hakbang ko ay may bigat na parang may nakatali sa mga paa ko. Nakatanaw ako sa labas ng bintana habang binabaybay namin ang maalikabok na kalsada patungo sa baryo namin. Bawat tanawin, ang mga palayan, ang mga kubo, ang mga batang naglalaro, ay parang sinisigawan ako ng mga alaala ng nakaraan. Naalala ko ang araw na umalis ako, bitbit ang pangarap na mabago ang buhay namin. Ang pamilya ko, bagamat mahirap, ay buo at puno ng pagmamahalan. Pero ngayon, dala ko ang isang lihim na alam kong sisira sa lahat ng iyon. Pagdating sa baryo, naramdaman ko ang mga mata ng mga tao na nakatutok sa akin. Ang iba'y nagkukunwaring hindi nila ako nakikita, pero alam kong pinag-uusapan nila ako. Ang iba naman, lantaran ang pagtingin, parang sinisiyasat nila kung may nagbago sa akin. Ang saya na inaasahan kong mararamdaman sa pagbabalik ay napalitan ng takot. Pagdating sa bahay namin, nakita ko si nanay na nakaupo sa harapan ng kubo. Hawak niya ang isang baso ng kape at ang mga mata niya ay tila malungkot na nakatingin sa kawalan. Nang makita niya ako, tumayo siya, ngunit hindi siya ngumiti. "Dina," sabi niya, mabigat ang tono ng boses niya. "Bakit ngayon ka lang bumalik?" Hindi ko alam kung anong isasagot. Napakaraming dahilan. Napakaraming paliwanag. Pero wala akong mahanap na salitang tama. May mga bagay lang, Nay, na hindi ko agad natapos. Ang nasabi ko na lang, pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Pumasok kami sa loob. Tahimik ang kapaligiran, pero ramdam ko ang tensyon. Ang mga kapatid ko, na dati masaya kapag umuuwi ako, ngayon ay parang naiilang. Ang bawat galaw nila ay parang may tanong na hindi nila maitanong. Sa gitna ng hapunan,
Si nanay ang unang nagtanong, "May narinig kami, Dina. Totoo bang nabuntis ka sa amo mo?" Rr. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ang tanong niya ay diretso, walang pasakalye. Alam ko na ang sagot, pero hindi ko alam kung paano ko yun bibigkasin. Nay, sinimulan ko, pero tumigil ako. Paano mo ba sasabihin sa isang magulang na ang kanyang anak ay nagdala ng kahihiyan? Sabihin mo ang totoo, Dina. Gusto kong marinig ito mula sa'yo, sabi ni nanay. Mas matatag ang boses niya ngayon. Huminga ako ng malalim. On. Nay, nabuntis ako, pero hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto ang nangyari. Biglang tumayo si nanay. Ang mga mata niya ay nag-aapoy, hindi sa galit, kundi sa sakit. Hindi mo ginusto? Dina, iniwan mo kami para magtrabaho sa ibang bansa, para sa pamilya natin. Pero anong ginawa mo? Pinili mong sirain ang buhay mo. Halos hindi ko na makita ang mga mukha ng mga kapatid ko dahil sa mga luha na bumalot sa mga mata ko. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang lahat. Nay, hindi ko pinili. Pinilit niya ako. Wala akong magawa. Wala akong laban. Tahimik ang lahat. Si nanay ay napaupo na lang. Nanginginig ang mga kamay. Ang mga kapatid ko ay nag-iwas ng tingin. Sa sandaling iyon, alam kong kahit ano pang paliwanag ang gawin ko, nasira na ang imahe ko sa kanila. May kumatok sa pintuan. Sa gitna ng tensyon, nagulat kami lahat. Sino ang dadalaw sa aming bahay sa ganitong oras ng gabi? Tumayo si Bunso at binuksan ang pinto. Ang sumunod na nangyari ay tila eksena sa pelikula. Ang lalaking nakatayo sa pintuan ay pamilyar, pero hindi ko inaasahan na makikita siya dito. Dina? Ang sabi niya. Mababa ang boses pero puno ng emosyon. Nanlaki ang mga mata ko. Si Khaled, ang amo kong Saudi, ang lalaking ama ng anak ko. Hindi maaari, bulong ko, pero narinig niya iyon. Sinundan kita. Dina, kailangan kong makita ka at ang anak natin. Ang mga mata ni nanay at ng mga kapatid ko ay tila nagtanong ng sabay-sabay. Anak, sino ang lalaking ito? Ano ang ibig niyang sabihin? Umalis ka! Sigaw ko, nanginginig ang boses ko. Wala kang karapatan dito. Pero hindi siya kumilos. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon at alam kong hindi siya aalis. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng pinilit kong itago ay tuluyan ng bumukas. Ang lihim ko ay hindi na lihim. At ang kinabukasan ko, ang kinabukasan ng anak ko, ay biglang naging isang tanong na walang sagot. Sa loob ng maliit naming kubo, ang tahimik na baryo ay biglang naging entablado ng isang kwento na hindi ko kayang kontrolin. Ang tanong ko na lang, ano ang gagawin ko ngayon? Sa bawat araw na dumadaan, ang bigat ng aking konsensya ay tila isang tanikala na hindi ko matakasan. Ang pag-uwi ko sa Pilipinas, matapos ang halos 4 na taon sa Saudi, ay hindi naging kasing saya ng inaasahan ko. Sa halip ang mga mata ng bawat tao, kapitbahay, kamag-anak, kahit ang sariling pamilya ko, ay tila punong-puno ng tanong, ng pag-uusig, ng pagkondena. Hindi ko maalis ang pakiramdam na lahat sila'y may alam. Kahit alam kong walang sino man ang tunay na nakakaalam ng buo kong kwento. Ang kwento ng isang babaeng umalis na puno ng pangarap, ngunit bumalik na wasak ang puso, ang dignidad, at higit sa lahat, ang tiwala sa sarili. Hindi ako tinanggap ng aking pamilya ng buong buo. Hindi nila diretsang sinabi, pero ramdam ko sa kanilang malamig na pakikitungo. Sa tuwing sinusubukan kong magkwento tungkol sa hirap na pinagdaanan ko sa Saudi, napapansin kong laging nauuwi ang usapan sa tanong na, sino ang ama ng bata? Ang tanong na yon ay isang patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa aking dibdib. Alam ko ang sagot, pero paano ko maikukumpisal ang isang bagay na siguradong magpapabagsak sa ating buong pamilya? Ang bata. Si Amir ang anak ko.
ay bunga ng isang maling desisyon. Hindi ko siya sinisisi sa kasalanang iyon, ngunit hindi ko rin maitatanggi na bawat tingin ko sa kanyang inosenteng mukha ay parang salamin ng nakaraan. Ang amo kong si Khalid, isang mayamang negosyante na tila perpekto ang buhay, ang ama ni Amir. Hindi ko inisip na papatol ako sa isang lalaking may asawa, may mga anak, at may reputasyon sa lipunan. Pero ang pag-ibig, o marahil ang kahinaan, ay hindi laging makatuwiran. Sa bawat gabi na binibigyan niya ako ng espesyal na atensyon, sa bawat bulong niya ng pangako na ako lang ang mahalaga sa kanya, unti-unti akong nahulog sa bitag na hindi ko nakita. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na maitago ang aking pagbubuntis. Nang malaman ni Khalid, ang una niyang reaksyon ay galit. Sinabi niyang, wala akong karapatang sirain ang kanyang pamilya at reputasyon. Sa halip na protektahan ako, itinaboy niya ako. Pinagbantaan pa na huwag kailanman magsalita tungkol sa amin. Napilitan akong magtago, magtiis, at sa huli, umuwi sa Pilipinas na walang bitbit, kundi ang pangako ko sa sarili na itataguyod ko ang anak ko kahit mag-isa. Ngunit sa Pilipinas, hindi naging madali ang lahat. Ang mga bulong ng kapitbahay, ang mga tanong ng pamilya, at ang panghuhusga ng lipunan ay naging bahagi ng araw-araw kong buhay. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon mula sa ganitong sitwasyon. Ang tanging lakas ko ay si Amir, na kailangang mabigyan ng magandang kinabukasan, anuman ang mangyari. Isang araw, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, dumating ang pinsan kong si Lorna. Hindi kami madalas mag-usap, pero may kakaiba sa kanyang ekspresyon noon. Parang may alam siyang hindi ko alam. May bisita ka sa labas, sabi niya. Sabay tango papunta sa harap ng bahay. Napakunot ang noo ko. Sino naman ang bibisita sa akin? Wala akong inaasahan, wala akong kaibigan, o kahit sinong malapit sa akin. Puno ng kaba ang dibdib ko habang naglakad ako palabas. Ang bawat hakbang ko ay parang isang martilyong tumatama sa sahig, mabigat, malakas, at nakakagulo ng isipan. Pagdating ko sa harap ng bahay, tumigil ang mundo ko. Si Khalid. Naroon siya, nakasuot ng simpleng polo at pantalon na parang isang ordinaryong tao lamang. Pero ang presensya niya ay isang bagyong dumating nang walang babala. Ang lalaki na iniwan ko sa Saudi, ang ama ng anak ko, ang taong dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Narito siya, sa harap mismo ng bahay namin. May kailangan tayong pag-usapan, Salma. Sabi niya, ang boses niyang mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nanginig ang kamay ko. Sa loob ng bahay, narinig ko ang pagtawa ni Amir habang naglalaro. Tila isang suntok sa puso ko ang ideya na narito ang ama niya, ngunit hindi niya alam kung sino siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Ang boses ko nanginginig. Hindi ko na kaya, Salma. Hindi ko na kaya ang walang katiyakan. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong makilala si Amir. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa harapan ko. Paano niya nalaman ang pangalan ng anak ko? Sino ang nagsabi? At higit sa lahat, bakit ngayon? Bakit? Matapos ang lahat, bigla siyang nagpakita. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ang huling bagay na gusto kong mangyari ay ang magulo ang buhay ng anak ko dahil sa isang lalaking iniwan kami sa gitna ng kawalan. Pero narito siya at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mahaba ang kwento, Salma, pero hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong kawala. Ang lihim na matagal kong itinago ay unti-unti nang nabubunyag. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang posibilidad na ang pagdating niya ay magdulot ng mas malaking gulo kaysa sa kaya kong harapin. Sa likod ng bahay,
Narinig ko ang boses ni Amir. Mama, sino yan? At doon ko napagtanto na ang mundo ko ay tuluyang babagsak. Pagod na pagod ang katawan ko, ngunit mas lalong pagod ang puso ko. Sa tuwing tumatama ang sinag ng araw sa bintana ng maliit kong kwarto, pakiramdam ko, bawat umaga ay isa na namang paalala ng kasalanang hindi ko maitatanggi. Laging nasa isip ko ang mga mata ni Khalid, ang amo kong Arabo na naging sanhi ng lahat ng ito. Ang mga mata niyang tila nananakit, ngunit sa likod ng galit ay may kakaibang init, isang init na nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Sa tuwing naririnig ko ang pag-iyak ng anak ko, si Amir, parang may mga tinik na tumutusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko siya ipapaliwanag sa mundo. Sa Pilipinas, sa pamilya ko, sa mga kapitbahay na hindi kailanman natutulog ang mga bibig. Ang anak ko, ang bunga ng isang relasyon na hindi dapat nangyari, ay isang pasanin na hindi ko kayang bitbitin mag-isa. Pero ngayon, sa araw na ito, may kakaiba akong nararamdaman. Mag-iisang buwan na kaming nakabalik ni Amir sa Pilipinas. At sa wakas, may tumawag sa akin. Si Ate Linda, ang kababata kong nakatira sa mismong barangay namin. Sabi niya, pupunta raw siya rito para bisitahin ako at ang bata. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Takot ba? Lungkot? O pag-asang sa wakas, may tatanggap sa akin kahit papaano. Nang dumating si Ate Linda, may dala siyang malaking supot ng pasalubong, mga prutas, tinapay, at ilang gamit para sa bata. Sa kabila ng mga ngiti niya, alam kong may tanong siyang hindi maibulalas. Ang mga mata niya nagtataka at nangangapa. Anong pangalan niya, Len? Tanong niya habang nilalaro ang kamay ni Amir. Amir, sagot ko, mahina. Alam kong hindi pangkaraniwan ang pangalan para sa isang Pilipinong bata. Alam kong sa tanong pa lang na yon, nagsimula ng magtahi-tahi ang isip ni Ate Linda. Magandang pangalan, sabi niya, pero ramdam ko ang pilit sa tinig niya. Hindi niya kailangang sabihin, pero alam kong may mga tanong siyang umiikot sa utak niya. Sa wakas, hindi na siya nakapagpigil. Len, gusto ko lang klaruhin, sino ang tatay niya? Hindi ko alam kung bakit, pero parang bumagal ang oras. Ang tanong na yon, ang tanong na alam kong darating, ay parang palaso na tumama sa dibdib ko. Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko si Amir, ang inosenteng mukha niya na walang kaalam-alam sa gulo ng mundo. Hindi ko siya kayang ipaliwanag, Ate Linda. Hindi ko kayang sabihin, masyado pang maaga. Pero hindi tumigil si Ate Linda. Len, hindi kita huhusgahan. Pero kung gusto mong tulungan kita, kailangan kong malaman. Ano bang nangyari sa Saudi? Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pader na bumagsak sa pagitan namin. Ang mga mata niya, minsan kong inakalang mapagkakatiwalaan, ay tila naging salamin ng lahat ng takot ko. Pero sa kabila ng lahat, gusto kong magtiwala. Gusto kong maniwala na may isang tao sa mundo na makakaunawa sa akin. Ang tatay niya, ang amo ko. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon na inaasahan ko, pero ang katahimikan ni Ate Linda ay mas masakit kaysa sa anumang salitang maaaring lumabas sa bibig niya. Tiningnan niya ako, at sa mga mata niya, nakita ko ang pagtataka, ang galit, ang awa. Len, simula niya. Pero bago siya makapagsalita, biglang umiyak si Amir. Ang pag-iyak niya ay parang isang sagot sa katahimikan. Kinuha ko siya, niyakap, at sinubukang patahanin. Huwag mo akong husgahan, Ate Linda. Alam ko ang kasalanan ko. Alam ko ang mali ko. Pero si Amir, wala siyang kasalanan. Anak ko siya. Mahal ko siya. Tumango si Ate Linda. Pero hindi ko alam kung tunay ba ang pagtanggap niya o isa lamang itong pakitang tao. Umalis siya matapos ang isang oras at iniwan niya akong mag-isa, kasabay ni Amir. Nang gabing iyon,
Nagdesisyon akong tawagan ang nanay ko. Hindi pa kami nagkikita simula nang umuwi ako. Hindi siya sumipot nung dumating kami sa airport. Hindi siya sumagot sa mga tawag ko nung unang linggo. Pero ngayon, gusto kong subukan ulit. Pag-ring pa lang ng telepono, parang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sasagutin niya, pero sa wakas, narinig ko ang boses niya. Len? Ma, ako to. Si Len. Tahimik siya. Hindi ko alam kung galit ba siya o nalulungkot. Ma, gusto ko lang sanang makipag-usap. Kahit sandali lang. Ayoko na pong magtago. Hindi ko po kayang mag-isa. Hininga niya ang narinig ko, mabigat at puno ng alanganin. Len, hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung matatanggap ko ang ginawa mo. Pero ano ma? Tanong ko. Nanginginig ang boses. May dumating dito kanina. May hinahanap sa'yo. Nagtaka ako. Sino po? Hindi ko alam ang pangalan. Pero mukhang hindi Pilipino. Mukhang Arabo. Parang tumigil ang mundo. Sino siya? Bakit siya nandito? At higit sa lahat, paano niya ako natagpuan? Hindi ko na malayang hawak ko na ang anak ko ng mahigpit na para bang may panganib na paparating. Sa kabila ng lahat ng takot ko, may bahagi sa puso ko na umaasa. Ma, anong sinabi niya? Babalik daw siya bukas. Gusto kanyang makita. At ang bata. Muli, tahimik kaming dalawa. Ang puso ko, bumibilis ang tibok. Sino siya? Si Khalid ba? O iba pa? Sa gabing yon, hindi ko alam kung matatakot ako o aasa. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko kayang takasan ang nakaraan ko.